Hello guys, good morning. So today, officially mag-start na ta para sa tuang pre-final. Then short na lang kayo ang nabilin nga time para ani ang pre-final. So pinaspasahin niya to. So sa ato ang mga previous nga klase, naabot ta og web development, napot po ta og back-end which is nagamit ang Laravel. So karon pod starting pre-final, mag focus na pud ta sa mobile development, which is introduction na rin siya pero makabalo na mo sa fundamental niya, which is mao ni mahimo niyong ah, foundation para maka-start mo sa web development. So sa web development daghan kay mga available nga mga framework which is good siya tanan, pero naay mga bag-o karon nga ato ang sundon. So usa sa mga bag-o karon is kining Ionic framework. So for sure dili kay mo familiar ani, ato i-check ang iyang logo. So for sure dili kayo mo wala pa kayo mo naka-idea ani about ani nga technology, pero usa ni sa mga known karon. So usa sa iyang mga competitor is ang React, Angular, then mga cross-platform mobile app framework na siya. So meaning ana if cross-platform, pasabot na kana lang nga technology makabuhat na kag Android, makabuhat na pud ka og iOS nga version nga usa ra imong source code. So mo ni ay advantage niya if maggamit ta aning Ionic framework, which is ako nga case sa kadaghan akong gibuhat nga app, mao ni ako ang gigamit sad, which is mas dali siya. So karon mag-start ta ani nga technology. Then first ninyong mahibawanan ni unsaon siya pag-set up, unsa iyahang mga requirements. So for sure aware naman mo sa uban nga requirements kay ato naman siyang na mention sa mga previous nga technology nga atong naagian. So usa sa ato ang gamiton diri sa Ionic framework isang Node.js. So familiar mo na Node.js? Then sa kuha nga case is naka-install na ko og Node.js sa akong PC. So no need ako mag-install. So ang pag-check ninyo if successfully installed ba ang Node.js, check lang ang Node then version. So sa ko nga case, ang naka-install sa ko is 20.10.0 nga version. So meaning naka-install na siya. Then usa sa requirements pa gyud niya is ang npm, which is if nakasukat naman mo og view, nagamit pod ang view og npm. So ang pag-check niya the same gyapon npm then iyang version. So just to confirm if available pa siya sa imong computer. So ako ang npm is 10.2.3. Then syempre kini nga mga trabaho na to is need na to siya i-save sa GitHub kay dito ko mag-check. Ako man siyang iparan inyong ipang trabaho. Then usa ra ka repository dinhi sa mobile app ang ato ang gamiton. Sa mga next nga activity, atong i-reuse ang usa ka repository. So ina na ato ang concept. So sa Git magamit ta ani, i-check po nato ang version. So sa kuha is 2.43 ang version niya. Then sumo ni siya ang mga requirements nga need nato. If wala pa mo naka-install ana, dali na lang siya pag-install pag search lang mo kay nakatudlo na ko ana ninyo before. So usa pud sa need nato is iyang mga third party support. So kining Ionic framework, ang purpose niya is ang pag-build sa UI, pero na siya mga another technology nga need. So usa sa mga nadungog ninyo kining Bootstrap. So familiar man mo aning Bootstrap, nakagamit na mo ani sa Vue dito sa web. So magamit sa daan ni. The next nga ato ang gamiton is Capacitor.js. So for sure wala sa mo kadungog pa ani kay bag-o sa di siya nga technology. So ako lang i-share unsay purpose ani niya no. Ang purpose ani niya is para ma-access ninyo ang device hardware. So for example, if inyong gamiton buhaton nga app, need siya maka-access sa camera na ay
source code diri unsaon siya pagbuhat. So mo ni ang example. So naay mga instruction diya unsaon niya pagkuha ang photo gikan sa gallery, unsaon pag-take og photo gikan sa cellphone. So naay mga instruction ana. Then for example, if ang inyong app kay need mo basa og barcode, napod siya. So actually na ako'y project karon, naa siya ingon ani nga function. So dali na lang siya kay naa diri ang source code. Then lain pa jud nga features is na siya Google Map. Ang kining Google Map is pwede ka makabutang og app. Makabutang og map dito sa imong app mismo. So for example kanang sa Maxim, sa Grab, sa Foodpanda naman na yung mga map. So pwede ninyo gamiton. So napod siya'y push notification if kabantay mo kanang iyong mga cellphone if naay mga notification nga mo pop up ra sa iyong cellphone. So napod siya ingon ana. So ang Kapat Storage GS may nagkontrol ana. So mao na ato ang gamiton nga technology diri sa Ionic framework. Then next is nganong Ionic framework man atong gamiton. Ang pinaka main reason is easy kayo siya. Good din siya sa mga beginners. Then ang nakanindot niya, in demand ni siya karon kung ang imong project is gamay ra kayo og timeline. For example sa kuha na ako'y project karon sa Atlantic Hardware. Ako'y nagbuhat sa mga app diha sila ang warehouse. So na ako'y app nga gibuhatan ako 2 weeks, which is if gamiton nimo ang React or Angular, di siya kaya sa 2 weeks. Then nahuman ako siya 2 weeks ra. So usa na sa advantage ang paggamit ani. So na siya mga component nga ready to use. For example kining action sheet. Ako lang ipakita ninyo. So unsa man na siya. For example mao ni ang screen sa imong cellphone. Then mo ni ang purpose. So mura siya confirmation modal. So nana na siya. So ngitaglayon nga sample. Usa sa mga common pud ana is kining item. Makita na nimo siya sa kanang mga mobile app nga naay listing or bisag kanang mga settings sa inyong cellphones. Naka-listing na siya nga arrangement. For example kini siya. So naay mga settings sa cellphone. Then naka-list siya na icon, na label. So listing ang gigamit ana. Mao ni nga component ilang gigamit. So for example, pwede siya ginana og porma. So kana listing ang gigamit ana. Then lain pa jud. Usa sa pinaka-common diri nga gamiton is kining modal. Ato i-check ang modal. Kini siya. If imo ni siyang i-code manually from scratch, dugay na siya humanon. Pero diri sa Ionic framework, na siya available. Ready to use na siya. So na siya. Bisag ang Gcash nga app na po yung mga modal nga function if familiar mo. Bisag ang Facebook nga app nasad. So mo na siya bot pasabot anang modal. So kini nga features post is common ni siya sa mga iPhone nga style. So mo na siya. Then napod siya date picker and time picker pod. I think wala siya available guro nga demo. Okay, so na siya. So kanang if magbutang kag calendar sa imong app, na siya available sad. So yun ana siya ka easy na lang. Then syempre ang kanang mga input. So dili pwede mabuhat nimo ang app nga wala siya mga input field. So naa siya. Na mga sample diya. So mo ni siya ang
short introduction regarding sa Ionic framework. So, ang next na to ang buhaton na is atong i-install ang Ionic CLI. So, ang kanang CLI, mao na siya mahimong base sa to ang paggamit sa framework. So, dali ra na siya. Ang buhaton rin niyo is mag-open kag CMD. Then, if balik ka sa pinaka core website, so naay instruction diha sa overview, naay environment setup, na napoy CLI installation. If mo ka sa CLI, so mao ni ang code sa pag-setup. If imo siya i-copy, wait, ma-install na siya. Sa ako nga case, is nanam ko yung naka-install nga Ionic CLI. So, ang button niya, iya tong i-update ang ako ang previous nga installation. So, in-ana ra siya, once mahuman na siya og install, ready na ka mag-start sa Ionic framework. Pwede na ka mag-build og mobile app. So, in-ana siya ka easy. So, sa next nga video, diretso na ta, mag-start ta kung unsaon siya pag set up. So, mo na siya ang short introduction sa Ionic framework ug sa technology nga atong gamiton. So, sa next nga video, mag-start ta sa discussion.